July 13. Isa na namang... Oops, teka. Ako naman sa intro. Ay, nako. Sige na. Bago ang lahat, ako nga pala si Gerald. Pero pwede niyo ang tawagin Jed. July 13. Kung may isusulat sa papel ang lahat ng nangyari, malamang sa malamang kukulangin at bitin. Hindi man maipinta ng langit ang gulo ng panahon, inabot pa rin ang saya sa bawat hamon. At uuwing ito ang aming naging baon. Napakaganda ng lugar. Makiling. Mount Fuji. Del Pablo. Ito ang storya namin. Ang istorya kung saan nabuo ang isang paglalakbay at mga kwento gamit ang mga motor namin. Rock and roll. Okay, here we go. Villa Cristina, Lobo, Batangas. We are going. Punta muna kami kila Gerald. Take a place. Same pa rin. Time check. 4:21 AM. Let's go. Nakapag-prepare na ang lahat at kanya-kanya na ulit ang meetup sa take-off place namin. Walang iba kundi yung 7-Eleven. Doon lagi ang starting kasi doon lang naman kami makakapag-breakfast ng mga ganyang oras. May mga pahinga din naman kami nung kinagabihan bago ang araw ng pag-alis namin. Di nga lang kumpleto pero sapat na para makabiyahe kami. May kalayuan din kasi ang pupuntahan namin. Alam namin na masama ang panahon ng mga oras na to. Pero napag-usapan namin na umaraw man o umulan, itutuloy namin ang rides na to. Pupunta kasi kami ulit sa Batangas. Dulo ng Batangas, kung saan mag-i-stay kami ng isang araw para magdagat. Medyo di kasi namin nasulit yung huling dagat namin nung nag-South Loop kami sa Singsing na Bato sa Sitio Aplaya, Batangas, dahil kailangan din namin umuwi nun para tapusin nga ang South Loop. Pinuntahan na nga ni Jed yung partner niya at diretso na rin sa take-off place namin. Kami naman, papunta na rin. Medyo ayos pa naman ang kalangitan, basa nga lang ang kalsada. Umaasa na rin na baka di na umulan dahil sobrang lakas nung ulan nung kinagabihan. Ewan. Almusal? Almusal tayo? Oo, oh, almusal daw. Ang layo nun eh. Kasalanan mo eh. Ito, hinanap ng dragon, no? Ayop ka. Lugar. Di ko alam kung nagsisisi ba si Jed na nagsuggest siya ng isang lugar sa Batangas na akala niya malapit lang, pero kadulu-duluhan pala ng Batangas. Yung mga partners namin, nagustuhan kasi yung itsura ng lugar. Sa akin walang problema, kakayanin naman. Medyo kondisyon na rin naman ang katawan ko para sa biyahe. Pero si Jed, mukhang mapapasapak na naman sa mahabang biyahe. Kaso nga lang, hindi ganun kasapat ng pahinga niya. Pero goods na rin sa kanya. Wala na siyang magagawa eh. So guys, Gerald oh. Siya may kasalanan kung bakit mapapadpad na naman kami sa Lobo, Batangas. Kitang-kita ko talaga ang saya at galak sa mukha ni Jed ng mga oras na yan. Tila ba parang umaapaw na excitement na mauuwi sa disappointment. Just pa more! Anyways,
balik tayo sa istorya. Bali nakapag-almusal na nga kami niyan at tara, balik na tayo sa kalsada. Sinimulan na nga namin ang biyaheng papuntang Batangas pero syempre sa ibang daan naman tayo magsisimula. Ito yung papuntang Laguna. Doon kasi tinuturo ng app na may mabilis na ruta. Pare-pareho kasi kaming hindi namin alam ang mga shortcut kaya sinundan na lang namin kung ano yung recommended na daan. Dito na rin sinubukan ng panahon ng tatag namin sa kalsada. Umulan nung nasa bandang GMA Cavite na kami. Di kami nagpatinag kaya dire-diretso lang kami. Kaya pa naman namin. Kaso may iba yung pag-iingat pa rin. Dahil madulas ang kalsada. Dagdag mo pa rito yung saang katerbang gamong-gamong sumasalubong sa amin. Di kami nakapaghanda ng helmet visor namin dahil hindi kami nakapagdala ng tail lens. So anong nangyari? Nagbagal kami ng bahagya ng pagpapatakbo ng motor namin sa daan. Nasa Binya na nga kami ng mga oras na to. Medyo lumiliwanag na at lumalakas ng bahagya ang ulan. Nag-aalala na din ako sa mga dala ko, baka mabasa. Kaya naisipan ko munang huminto sa gas station para sumilong at balutan muna ng trash bag. Yun lang kasi yung dala ko na pwedeng makatulong para di mabasa ang ibang gamit. Si Jed naman okay lang dahil waterproof yung isa nilang bag. Pagkaalis namin sa gas station, sabay biglang buhos ng ulan. No choice na kami kaya dumiretso na kami. Basa akong basa. Total yung mga riding jersey naman namin air cool naman at mabilis matuyo. Sa isip-isip ko kung nung nag-south loop na kami, lubak ang kinalaban namin. Ngayon naman buhos ng ulan na bubulag sa amin habang suot ang aming mga helmet at nasa kalsada at kami sinasabayan ng mga sasakyang mas malalaki pa sa amin. Basta patuloy lang kami sa pag-rides. Rain or shine, walang makakapigil sa amin at walang ibang pipigil. Teardrops start to dry. Even when the sun begins to shine again. Taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs that never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Di talaga namin kabisado ang lugar at tanging umaasa lang kami sa turo ng app. Mabagal din ang patakbo namin yan dahil basa ang kalsada at kinikilala namin ang daan. Pinaglalaroan pa rin kami ng panahon. Uulan, hihinto, uulan, hihinto. Kaya basang sisiw kami. Oo nga naman, bakit hindi kami nagkapote? Hindi na namin inisip yun. Kasi nga naman dagat ang pupuntahan namin. Diretso na kaming maliligo. I'm so tired of love songs. Life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of love songs. Sick and tired of love songs. Even when my teardrops start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Ooh, sick and tired of you. I'm so tired of love songs that never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone to help me through. I've heard every cliche there is and
Mag-stopover nga muna kami para mag-breakfast kasi malayo-layo pa ang ibibiyahe namin. After neto, tutuloy-tuloy na namin ang biyahe hanggang sa destinasyon namin. Basa pa ang mga damit namin pero medyo patiyot na rin. Noong mga oras na to, maganda na din ang panahon. Sumikat na rin ang bahagi ang haring araw at kay sarap tignan ang kalangitan. Napakapayapa. Gaya ng dalawang to, nakasama natin palagi sa Rides Diary na walang ginawa kundi magsungitan, magtampuhan. Ay, salamat at wala nang bangayan tong dalawang to. Kaya hinayaan muna namin ng partner ko mag-baby time yung dalawa. Ang sweet nila, no? Sana all. Anyways, balik na tayo sa kalsada. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm known without you. I hope I can show what you mean to me, cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Mount Fuji! Napakaganda! Welcome to Candelaria. Peso na tayo. Daming pinyo. Kaya penge. Ah! Say ka. Tulong ka talaga. Naka-record. Wag ganyan ka po. Huli ka. Huli ka sa cam. Ganda oh! And I want you to know that I'm lost without you. I'm known without you. I hope I can show what you mean to me, cause I don't know what to do if you go. San Pablo. Wow. I just don't know what to do if you go. Sasagasaan natin yung permit na ito sa house. Alaban doon, diba? Kunti na lang. Tignan na Yeah, lang. just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm known without you. I hope I can show what you mean to me, cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go.
Uminto muna kami sa gas station para magpalit ng battery ng cam. Medyo confused na rin ako sa daan kung tama pa ba yung binabaybay namin gamit ang app. Masyado na kasi kaming focus sa magagandang tanawin na dadaanan namin. At akala ko yung dinadaanan namin ay papuntang Bicol na. Mali lang pala ang akala ko. Tuloy-tuloy ang naging biyahe namin at ang panahon ay nakikisama na sa amin. Mukhang binabasbasan muna kami ng kalangitan ng pag-iingat. At ang haring araw naman ay nagtago na naman ulit. Pero malakas na ang kutob ko na hindi nauulan. Tuyot na rin ang mga suot namin. At ang mga motor namin, puro putik na ang likod. Pero ayos lang, parte at buo ngayon ang biyahe namin sa iba't ibang lugar. Sa isip-isip ko, konting biyahe na lang at makakarating na kami sa paroroonan namin. Di naman nakakapagod ng biyahe, okay lang naman kaming lahat. Sabik lang talaga kaming magdagat na. Madaming bundok na kaming nadaanan at aakyat pa kami ulit ng bundok. Pero bago yun, pagkarami-raming sirang daan muna ang tatahakin namin. Mga mapuputik na daan, saradong kalsada dahil ginagawa at mababatong daan. Masusubukan na naman ng mga motor at braso namin pero hindi kami pagpapatinag at kung anong klase pang maging daan na tatahakin namin. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? When you talk or listen close, there's just something about your voice. I think that every word you say to me is like poetry. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? Myself, fall in love, I go crazy. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? Sa wakas nakarating na kami, makakapagdagat na kami. Pare-pareho na kami excited pero di pa nagtatapos ang adventure dahil bababa pa kami niya ng bundok para makarating mismo sa dagat at sa tinutuluyan namin. Gumanda na din ang panahon, wala nang pagbabanta ng ulan. Pinagbigyan na naman kami sa araw na to kahit medyo inulan kami nung papunta pa lang. Welcome to Villa Cristina. Hindi. Malagyan rin po kami. Oo, hindi mo yan. Oo, yan na lang namin lagay, boss. Yan, mas malinis sa tabi ng pan. Ah, sige. Uy, may aircon. Ayos oh. Ay. Di ko na-expect na ganito pala ang bababaan namin. Napakatarik. Buti naman at kayang-kaya ng sasakyan na naging service namin pababa. Para sa akin kasi napaka-imposible namin ibaba yung motor. Madami kaming dala. Tsaka kasi gagamitin din namin para mamalengke ng mga kailangan namin sa buong araw.
Butang talaga pagkababa. Natuyo na nga lang tayo lahat eh. Magandang umaga po. Saan? Saan dumaan si Kuya? Ha, dito? Hi. Morning po. Magandang umaga po. Ito na nga guys, dito na kami sa Villa Cristina. May naliligo dun, oh. Ang ganda. Look how beautiful this place. Medyo lobat na rin yung action cam ko. Morning Kuya. Nag-usap-usap na kami nito agad para mamili ng ipapamalengke namin ni Jed para sa magiging lunch and dinner namin, kasama na rin ang para sa bukas bago kami umuwi. Malayo kasi ang palengke sa tinutuluyan namin, pero meron namang tindahan halos katabi lang namin. Kaso yung ibang kailangan namin wala. Babalik kami ng Laia kung saan kami dumaan bago kami nakarating dito. Mga 10 minutes din ang biyahe. Grabe. Sir, packet din ako. Sabay na kayo. Ay, sige po. Salamat. Sakto. Here we go again. Nice. Salamat. Thank you. Sirata to. Thank you. Salamat Kuya. Saan daw tayo? Saan daw tayo? Basta baybayin natin dyan. Sa mismong Laia at sa Lalo. Here we go. Ang init. Doon ulit. Okay, game. Time check, 11:21. Maaga kami pina-check-in. Napakabait ng management ng Villa Cristina. Actually dapat ito pa lang dapat kami mag-ano sa check-in eh. Hindi pa naman ako sanay ng walang gloves. Yung kasi yung grip ko eh. Bali magbabaybay kami, hindi namin kabisado yung lugar dito. Dadaan kami ulit dun sa lugar na parang pinag-landslide ng bundok. Okay naman yung daanan dito. Problema nga lang, pagdadaan dun sa may rough road yung dinaanan natin kanina, talagang kukontrolin mo talaga yung manibela mo. Talagang isang mali mo lang talagang may kalalagyan ka. Napakaganda ng lugar. Ito na. Simula na naman ang aming Kalbaryo rough road. Wala namang problema kung wala kang dala eh. Kung may dala ka, tapos mabigat yung load ng motor mo, talagang kasakit ang braso mo dito.
Yan, kung nakikita nyo yan, no, yung bundok na yan. Parang nag-landslide ata yan. Or nag-landslide nga talaga. Ayun, babaybay kami ng palengke dito. Hopefully hindi naman bumigay yung motor natin. Yung gulong ba? Yun ang inisip ko. Yung shock na ito, kailangan ko na rin palitan. Pag-iwanan na natin yung tropa natin na si Gerald. Yung mga bata dun sa parkingan ng Villa Cristina. Nakita yung camera natin, nakala nag-vlog tayo. Nag-vlog naman talaga, pero kasi ito, hindi ko naman ginagawa tong video na to para para ba kumita ako or something. Siyempre yung hinahabol ko kasi dito yung memories yung kahit ba pagdating ng pagtanda mo may mababalik kang alaala, mga alaala na hindi mo na magagawa someday pag mahina na, hindi mo na kaya magmaneho. Kaya habang bata pa, sige, go lang. Push mo yan. Hanggat kaya pa, sige lang, go lang. Kita nyo naman yung view, di ba? Napakaganda. Kami ay mamamawengke. Yun oh, ganda oh. Kita nyo yun guys. This. Ang ganda dun sa amin, mabato eh. Kawawa ang motor. Bugbog ang motor. Hanap kami ng palengke. Palengke. Kailangan namin makahanap ng palengke. Yun, ito. You know? Kaso lang isda. Kailangan ng isda. Meron ba tayo nadaanan dito kanina? Na palengke? Doon? Tara. I'm done looking over my shoulder. This past time won't help me getting over it. I don't know what I'm bringing in closer. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. Ooh, but it's a lonely calling. Yeah, it's a lonely calling. Bago pa man kami makapunta sa mismong palengke ng Laia, nadaanan namin ang tindahang to. Nakita kasi namin na parang may tinitindang isda at karne sila. Kaya bago pa man kami mas lumayo, dito na kami bumili. Ay, sige. Halos lahat kasi ng kailangan namin ay nasa kanila na.
Di nga lang kami nakapagpasalamat ng maayos bago pa man kami umalis, pero maraming salamat po sa itinuro nyo sa aming mga bilihan na mas malalapit pa. Sa susunod na pagbalik namin, bibisita po kami ulit sa inyo. Okay lang po, kinukunan po kayo. Ay, naka-ano po kami. Okay lang. Naka-vlog po kasi. Okay lang. Yung Kaya mga lang, ano, nakaubad, okay lang. yan guys, pag ano, yan kayo bumili ka na. Dito kay Lato. Ray. Namang Ray Store. Okay lang sa inyo na Kaya ba to, par? Eto, kaya ba yan yung itlog? Bablog ka daw. Hinahanap mo? Hinahanap mo? Ano, unknown rider PH? Unknown rider. Ako. Unknown rider PH. Yan. May shoutout ka? Ayaw mag-shoutout? Mga classmate mo? Ano pangalan mo? Ano na? Ano? Algin? Aljon. Shoutout kay Aljon. May isang peace bump. Hibawan mo yan, lalagyan natin yun sa yung bundok na may landslide po ata na Villa Cristina. Villa Cristina po. sa Pataas po. Pataas po. May malapit po sa Palm Resort. Meron yung maganda mong kainan din doon ng bululuhan doon sa BTC. Ayun nga po hinahanap namin, mga bulaluhan eh. Doon sa BTC ko sa... Meron din po doon. Malapit na yun. Sige po. Maganda doon ang kainan nila is mataas na gano'n. Overlook mo yung dagat, ang ganda tingnan. Kasi ka parang nare-relax ka talaga. Ang hirap ng bitbitin namin. Sorry, Jed. Kasi halos lahat ng binamili natin eh, ikaw ang nagbitbit. Kaganda ng sili, oh. Ako na magbitbit niyan. Ako na. Kumusta kaya yung mga partner namin doon? Ano kaya ginagawa? Hey, ba't pa sila? Sarap ng buhay. Higa lang. Ito yung part na itinuro sa amin na may palengke. Sa looban kasi at hindi kita. May resort din kasi sa dulo niyan. Pag nakita nyo tong signboard na to, pasok lang kayo dyan. Wala naman bayad ang pagpasok kung mamamalengke lang kayo. Pero kung magdadagat kayo sa kanila, may bayad ang sasakyan. Walang bayad. Kala ko wala. Sige po. Saan daw? Sa dulo, sabi daw. Ayun. Sarado eh. Ha? Park lang muna tayo dito. Bangus po. Ilan? Isa lang. Isang bangus lang po. Isa lang. Isa lang. Dami na natin pagkain. Magkano po? Lalaki. 200 lang, sir. Sige po. Okay na po ito o isang malaki? Matuloy ang bilaw. May mas malapit ba dyan? Bilasan. Dami kasi eh. Mga gutom na mga baby natin, Kunpar. Ha? Mga gutom na mga baby natin. Kawawa naman yan. Kaya nga eh.
Naghihintay na yun. Eto na, rough road ulit. Imagine mo na lang kung dito ka titira. Napakatahimik ng buhay, napakapayak. Pero hindi pwedeng titira ka dito na wala kang service. Scooter man lang or barako. Kasi grabe yung daan eh. Yan, babatiin natin yung mga riders sa kalsada. Ride safe sa inyo, mga sir. Huwag ka lang dumaustos, CG. Kaya mo yan. Ay, salamat. Malapit na kami. Ang problema naman namin yung pababa. Okay, dito na kami. Sundo tayo. O lalakad na natin. Kaya naman kung sunduin lang tayo nun. Pero pwede rin ha, pabananan tayo. Uy! Ay, nakarating din. Sa wakas at tapos na rin kami mamili. Yung mga partners namin naghihintay na. Sinimulan na namin ang pagluto din, kumain na kami dahil gutom na nga kami. After nun, di na kami nag-atubili pa at sinulit na namin ang dagat. Kanya-kanya na ulit ang kwentuhan, tawanan, kasiyahan at mga plano sa susunod na rides namin. Sobrang saya namin at yung pagod, hindi namin naramdam. Nagpapasalamat din sa araw na to dahil hindi kami nagkasakit dahil inulan nga kami nung papunta pa lang. At ang isang maganda pa dun pinanganga din kami ng araw na to, hindi na umulan hanggang kinagabihan. Isang alaala na naman ang tatatak sa memorya namin at mga hindi malilimutang sandali at saya na hindi matutumbasan ng salapi. Naaalala ko dati, nagsimula lang ako sa isa, hanggang sa naging 2, hanggang sa naging 3 at 4 na kami. Kung may madadagdag man tayong makakasama sa Rides Diary natin, hindi mas masaya kasi sama-sama kaming gagawa ng panibagong adventure. Nagsimula lang naman ng kwentong ito dahil gusto naming libutin ang isang parte ng Timog at nung natuwa kaming lahat sa unang adventure namin, nasundan na ang mga plano. Gusto pa naming puntahan ng iba't iba pang lugar. Ang pagbibiyahe na din namin ang magbibigay tapang ng aming pagkakaibigan at ang mga lugar naman ang aming magiging sandalan para pagtibayin ang aming pinagsamahan. Bye-bye na kami. Ito na. Yeah. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Everything feels like yeah. Wanna give you every part of me. I can't believe this is reality.
Nakakatuwa talaga dahil saksi ang mga motor namin kung gaano kami kasaya sa lahat ng mga pinupuntahan namin. Malapit man o malayo, maayos o magulo man na daanan. Ika nga trust in my wheels and I'll take you places you've only dream of. Even in my wildest dreams, even in my wildest dreams. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me, everything feels like oh yeah. Wanna give you every part of me, I can't believe this is reality. And now you're laying next to me, everything feels like oh yeah. Isa na namang adventure ang may susulat natin sa Rides Diary. Ang hirap isa-isahin ng mga magagandang moment. Di pa nga kami nakaka-move on sa mga last ride namin Kasi nga hanggang ngayon overwhelmed pa rin kami. Tapos dagdag pa to. Ano naman kayang susunod na mapupuntahan? Sa lahat kasi ng mga napag-usapan namin, di pa namin malaman kung anong paglalakbay na naman at mga lugar ang naghihintay sa amin. Pero sigurado akong mas magiging masaya palalo. Hindi kami magsasawa na lakbayin ng lahat, masilayan lang ang mga bago sa mata namin. Medyo bitin na naman ang kwento ko kasi alam kong baka matagalan na naman ang susunod na paglalakbay. Gaya nga ng sabi ko, minsan abala din kami pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil wala pa tayo sa kalagitnaan at wala pa tayo sa exciting part. Sama-sama pa rin ang lahat para sa panibagong adventure at walang ibang makakapigil sa biyaheng tatahakin natin. Hindi rin natin kailangan magmadali at mas lalong hindi natin kailangan magmabilis dahil ang mahalaga ay safe tayong makakarating. At ito ang istorya namin. Ang istorya kung saan nabuo ang isang paglalakbay at mga kwento gamit ang mga motor namin. Rock and roll!